Ang Dekalogo ng Katipunan. Isang sulatin na nagtataglay ng mga batayang kautusan at pang-etika ng mga kasapi ng KKK. Upang lubos na maunawaan ng layunin at kahalagahan ng primaryang batis na ito, mahalagang maintindihan ang kasaysayan at pinanggalingan ng Dekalogo. Partikular na ang siyang nagsulat nito na si Andres Bonifacio at ang organisasyon na kanyang itinatag, ang kataas-taasan kagalang-galangan ng Katipunan ng mga Anak ng Bayan o KKK. Si Andres Bonifacio, ang KKK at ang Dekalogo. Yan ang ating magiging diskusyon para sa bidyong ito. Kilala bilang matapang, makabayan, walang inuurungan, o maaari din bilang ang bayani na makikita natin sa 5 piso. Ang pangalang Andres Bonifacio ay kilala ng lahat ng Pilipino. Ang mga salitang ito ay napupunta sa ating isipan pag naririnig natin ang pangalang Andres Bonifacio. Masasabing siya ay isa sa pinakakilalang bayani sa kasaysayan ng Pilipinas. At ang kanyang mga nagawa, lalo na ang Katipunan na nagbigay ng mahalagang kontribusyon sa ating kasaysayan at kasarinlan. Totoong siya ay nag-iwan ng malaking marka sa ating pamumuhay ngayon bilang mga modernong Pilipino. Ang kanyang pagmamahal sa bayan at kahilingan para sa kasarinlan ng Pilipinas ay nagbigay daan sa pagkakatatag ng organisasyon ng KKK, kasama na ang ibang mga revolusyonaryong may iisang misyon at ideolohiya kay Bonifacio. Ngayon, pag-usapan natin ang background ng KKK at tuklasin kung ano talaga ito. Layunin ng KKK na magkaisa ang mga Pilipino at nagsagawa ito ng revolusyon para ipaglaban ang kalayaan ng bawat Pilipino mula sa dayuhang kontrol. Ang mga mahahalagang katotohanan naman tungkol sa asosasyon ay ang sumusunod. Una, ito ay itinatag noong 1892, noong huling bahagi ng ika-19 na siglo. Pangalawa, ang mga nagtatag ng lipunan ay sina Andres Bonifacio, Theodore Plata, Ladislao Diwa, at Valentin Diaz. Sa wakas, si Andres Bonifacio, na kilala rin bilang Supremo, ay gumanap ng malaking papel sa pamamalakad ng organisasyon. Si Emilio Sinton naman na isa ring mahalagang tauhan sa Katipunan. Nakilala sa pagiging isang mahusay na strategist, siya ay tinawag na utak ng Katipunan. Mahalagang tandaan na ang KKK ay isang lihim na organisasyon na nagsumisikap na makaisa ang mga Pilipino at labanan ang mga impluwensya ng dayuhan. Sa patuloy natin pagtatalakay sa KKK, isang munting aral ukol sa organisasyon ay mayroon 5 kababaihan ang nakilahok sa grupo. Isa na dito si Marina Dizon, na nagtago ng mga sikreto at sobrang importanteng dokumento sa organisasyon. Bukod pa sa kanya ay si Josefa Rizal, Melchora Aquino, Trinidad Tecson at Gregoria de Jesus na kabiak ni Andres Bonifacio. Ang mga kasapi ng KKK ay sumusunod sa mga gabay pang-etika na ginawa para sa organisasyon. Itong mga ito ay nabuo dahil sa kartilya. Ngunit may isang version na ginawa para sa mga katipunan. Ang Dekalogo na ginawa na Supremo na si Andres Bonifacio. Sa pagkakatatag ni Bonifacio ng KKK, ay naisipan niyang sumulat ng isang dekalogong pang-etika na susundin ng mga kasapi ng organisasyong ito. Ninais niya na magkaroon ng opisyal na kasulatan na magiging batayan ng lahat ng mga magiging at naging katipunero sa ilalim ng kanyang pamamalakad. Ito ay nagbigay resulta sa tinatawag nating Dekalogo. Ang Dekalogo ng Katipunan ay nakabase sa 10 utos ng Diyos. Gaya ng mga kautusan ng Diyos sa Biblia, ay binubuo rin ng 10 kautusan ng Dekalogo. Ito ay mga fundamental sa kasanayan ng mga katipunero sa kanilang misyon na labanan ng okupasyon ng Espanya. Ang mga kautusan ng Dekalogo ay umiikot sa pag-uugali tulad ng pagmamahal sa bayan, pagkakaisa, katapatan, pati na rin ang paglilihim sa mga plano ng KKK.
Tara. Bago plinano ni Bonifacio na ibahagi at ilimbag ang kanyang nasulat na sa Dekalogo sa mga Katipunero, ay pinakita muna ni Bonifacio ang kanyang naisulat sa kanyang asawa na si Gregoria. Ang naging opisyal na nilalaman ng Dekalogo ay ating tatalakayin. Ang 10 kautosang bumubuo sa Dekalogo ng Katipunan ay ang mga sumusunod. Una ay sumasampalataya sa may kapal ng may taimtim na puso. Ang unang kautusan na isinulat ni Bonifacio ay nagpakita ng malalim na paniniwala sa may kapal at ang pagbibigay focus ng mga Katipunero na mahalin ang Diyos ng buong puso, isip at kaluluwa. Ang pangalawang kautusan ay nababasa bilang, ito naman ay nagbibigay focus sa tamang ugali na dapat pagsanayin ng mga Katipunero, ang mananatiling kalmado, tapat at pagkakaroon ng mabuting hangarin. Ang pangatlong kautusan ay nagbibigay tanda na magkaroon ng pag-asa at pagmamalaki sa sarili at sa hinaharap. Isang mahalang kautusan na isinulat ni Bonifacio ay ang kaalaman na kung tutulong ka sa iba, ay mabubuhay ang iyong mga pamana kahit sa panahon mang wala ka na. Pang-apat, mananatiling kalmado, determinado at umaasa sa lahat ng iyong ginagawa at makakamit mo ang iyong mga layunin. Ito ay nagbibigay palatandaan para sa mga Katipunero na palaging kumilos ng may kabaitan, lakas at kakayahang gumawa ng mabubuting pagpili at makikita mo ang mga positibong resulta. Ang ikalimang tuntunin, sundin ng mabuti ang mga tagubilin at plano. Ito ay nagbibigay focus sa katapatan na dapat ipamalas ng mga Katipunero para sa organisasyon at bayan, lalo na't isang sikretong organisasyon ang KKK. Oy, nandiyan ka na pala. Halika, tayo tutungo sa huling 5 mga kautosan na nakapaloob sa Dekalogo. Ang mga kautosang ito ay nagbibigay importansya sa mga tamang ugali ng mga Katipunero sa kapwa at ang kanilang pag-iisip sa iba't ibang sitwasyon. Kaya halika muna. Ang ika-6 ay ang pagtulong sa isang tao na sa panganib. Huy! Isang gabay na particular na nagbabagay sa mga Katipunero dahil sa kanilang identidad bilang mga bayanin at mga tagapagtanggol ng bayan. Ang ika-7 ay ang pagiging mabait at matulungin sa kapwa. Ay, mga pala siya ito. Ang ika-8 naman ay ang makikibahagi sa mga mahihirap. At ang pang-9 naman ay ang pagmamahal sa pamilya. Partikular ay yung pagsusumikap upang matustusan ang iyong pamilya at mga mahal sa buhay. Mga pala, para sa'yo. Uy! Kanyang grupo, nagtatawag na KKK. Hoy! Makinig ka nga sa akin. Yan. Ang mga pangyayari ngayon ay na-impluwensyan ng ating nalalaman tungkol kay Andres Bonifacio at sa kanyang grupo na tinatawag na KKK. Mayroon silang hanay na mahalagang tuntunin na tinatawag ng Dekalogo. Mahalaga ang mga detalyeng ito noong nabubuhay pa si Andres at nakikipaglaban pa sa mga Kastila sa Pilipinas. Gayunpaman, ayaw nila malaman ng kanilang mga kalaban ang kanilang mga plano, kaya itinagaw nila sa kanilang sarili ang mahalagang impormasyon. At dito, nagtatapos ang video. At, huy! Di pa ako nagbabay-bye. Paalam sa inyo.